Maraming salamat, Mr. Chair. Siguro mag-take off ako dun sa sinabi kanina ni Kong Pancho, no? As regards to the agriculture land. So sa DA po, so ilang hectares pa po ba ang agriculture lands natin sa ating bansa? Sa kabuuan, kasi dapat alam niyo po ito. Meron po ba tayong ano nun? Sige po. Yes, po. Your Deputy Honor, Director, for Estrada. rice, we have about 2 to 2.1 million hectares po. For rice? Yes, po. So hindi po ba yung agricultural land sa ngayon, parang nag-ano ng gamit? Parang kung rice ngayon, next time parang iba na naman ang itinatanim o yung multi-cropping. So meron ba kayong data ng ganun po? So kung sa rice ay 2.1 million hectares. So ano pa po ba dun sa ibang mga crops po natin? Yusek? Mr. Chair, these numbers vary as time goes by. As you're aware, more than 55% of our land area is considered agricultural. That's the total by law. But over the years, you're also aware that there's been many changes, and this occurs almost annually. What we will do now, and we don't have the actual number, if you're going to ask us for, say, how much is rice, banana. Okay, so but we can provide that. Can you provide that But we can provide next that to you. meeting? Tinatanong ko ito, Mr. Chair, kasi mahalaga doon sa kasi yung ginagawa natin sa Kinta for food security, stability ng ating mga pangangailangan agrikultural. Kaya kung meron tayong inventory, kailangan we start with the inventory, kung ano yung mga natataniman pa, kung ano yung hindi. At meron ba tayong sa DA po? Meron ba tayong batas na paano po natin nami-maintain itong mga agricultural land? Katulad na sinabi ni Kong Pancho kanina, na hindi siya nako-convert doon sa iba pang gamit. Kasi otherwise, kung wala po tayong batas, paano po pinangangalagaan ng DA itong ating mga remaining na mga agricultural lands? Meron ba kayong batas na ginagamit po or pwede nating implement? Kaugnay po sa pag-maintain ng ating mga different kinds of agricultural lands po. If I may respond, the land use reclassification is within the domain of the local government. They do have limitation that they cannot convert more than 10%. Pero pag titignan po natin yung, and of course, we'd like to inform you as well, that in the process of land conversion now, even yung agricultural land po na sakop ng Department of Agrarian Reform, tinanggal na ho sa amin yung concurrent capacity. Therefore, we don't have to concur now. Kasi nga po, mandate po ito ng local government, yung land conversion. As to what is the available law for us, meron po tayo, yung po ating APMA law, provides for the development and creation of what we call sub-DCs. Minention ko na po ito nung nagdaang pagpulong na ito pong implementation ng sub-DC is, for lack of better term, less than desirable. And so this is a big backlog for us. Kanina po, binanggit din na the way to really address that issue is to confine the development to those agricultural development to areas that are considered sub-DC or declared sub-DCs. Kasi may provision po doon na hindi po pwedeng baguhin ang paggamit ng lupa na yan sa loob ng 10 taon. And so we agree with you that that process has to be installed. Ang department po ngayon, tumitingin kami doon sa data sa baba, and dahil the granularity of information is very critical in arriving and identifying these land areas in real sense. Meaning, madali ho sa papel, pero yung physical talaga na inventory, hindi po ito nagagawa pa. But that has to be done. So, Mr. Chair, baka sa ganitong sitwasyon natin, so nakikita natin later on, siguro, paglipas ng panahon, mawawalan na tayo ng agricultural lands. Kung sakali na wala talagang batas na talagang pagbabawal na ma-convert. Kasi with due respect po sa mga LGU, so syempre, ang LGU naman, ayan si Vice Gov. Sa LGU po ba, sa LGU po ba, meron din po ba kayong ginagamit na
ordinansa or batas po para ma-maintain yung mga agricultural land. Na katulad po na sinasabi ni Kong Pancho na ginagamit yon sa ano no, iba na yung gamit niyan ngayon, ginagawa na siyang subdivision or whatever na iba nang gamit sa agriculture land. So meron po ba kayong gano'n na mga ordinansa as far as mga LGUs are concerned po? Actually, Madam Chair, is that we just only depend on our national law as regards to conversion. But our comprehensive land use plan, ini-integrate namin doon yung pagbabawal sana. Mr. Chair, Yes, oo. Yung pagbabawal. paki-request na po siya na medyo louder. Sige, Magsalita na pakilakasan medyo lang po, malakas. Vice Gov. Pakilapit po yung mic. Yes, with respect to the conversion, we just only depend on the national law. But in the revision of our comprehensive land use plan, we integrate there that it should not be, conversion should be prohibited. But, Conversion should be prohibited po, yes, Vice sa Gov. comprehensive land use plan namin. Okay. So, yun po, pwedeng sa ano natin, ano, Mr. Chair, yung ating batas talaga na madiinan talaga yung ano, it's high time. Kasi Mr. Chair, ilang congresses na yata, no, yung land conversion law ay hindi na-approve, no, as to law, di ba, yung land conversion. So, sige, Vice Gov. Ang nangyayari kasi actually is that they just backfill the area without asking permission from the LGU. At pagka in the long run, ay magiging mataas na yan, hindi na pwedeng bukirin, hindi na maabot ng tubig, kaya napipilitan na hindi na namin natataniman yan. At makikita na lang namin na commercial buildings na ang nakalagay ito. Yan ang actual na nangyayari. Happening, Yes, okay. Sige, Chair. Mama, Darlene, Revilla, do you have questions for NFA? None? Oh, NFA? NFA? You have for NFA? He has a meeting, so he has been here since 9:30. Yeah, I have questions, Mr. Chair. And I think the NFA administrator can delegate it to somebody else. Do you have With anybody? the indulgence of the chair, I wouldn't allow him to be off this meeting. Ang strict. Oh. Sorry, sir. Alis na ba ang Okay. NFA? So, may You can tanong din continue, po ako. Castro. Sige, thank you, Vice Gov, doon sa information. So, first, yung point ko, Mr. Chair, it's high time talaga na ipas na natin yung law, no? Doon sa pagbabawal ng land conversion, especially doon sa mga agricultural land natin. To prevent po nung, ano, no, kasi mas mabilis, Mr. Chair, yung pagbibuild ng mga subdivision, ng mga establishment, kaysa yung pagtatanim na pagde-develop ng ating mga land.